Hello, good evening po uli. Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol pa rin sa walang kamatayang issue ng ICC. Napansin niyo po ba? Ako napansin ko kasi na mula nung lumaya po si Senator Laila de Lima, parang sabay-sabay na naglabasan din yung mga bagay na makakatulong sa pag-iimbestiga po ng ICC. Ano pong ibig ko sabihin? Ito pong interview kay yung dating hitman, head hitman nung grupo na DDS. Hindi po yung Duterte diehard supporters yung original meaning ng DDS na Davao Death Squad. Scary. Davao Death Squad ni yung parang exterminating group ni Duterte. Yung umapatay ng mga kalaban, pero nung umpisa daw ang pinapatay ay talagang mga drug addicts at mga pushers. Pero kalaunan parang siguro na carried away na po yung takot na nararamdaman ng mga tao dahil dito. Siguro parang nag-contribute yun para ituloy ni Duterte na parang naabuso na. Naabuso. Siguro it started with a good intention. Paano naging good intention ng pagpatay? Hindi. Baguhin natin. Yung intention, yes, medyo okay naman yung, nung umpisa, okay naman yung intention ni Duterte na i-eliminate. Mali pa rin. Eliminate yung mga drug pushers and users, etc., mga kriminal. Pero mali pa rin. Yes, mali. Mali na ikaw mismo ang pumatay. Kailangan idaan sa tamang proseso. So ito nga po, mayroon po kasing interview kay police general ba siya? Yung police na si Las Cañas. Interview ng isang news organization, yung Vera Files. Na doon po sa interview na yon, my God, first time ko pong marinig na ito according to Las Cañas itong si Las Cañas po, talagang trusted man ni Duterte doon sa death squad niya. Ito yan talagang leader, pinaka-hitman. Pero bakit po ganito ang mga in-expose niya ngayon? Kasi in-expose talaga po niya si Duterte, During the time of Senator de Lima po kasi, nung senador pa siya noon, may iniimbestigahan po kasi sila. Actually, siya at saka si Senator Trillanes. Inimbestigahan nila yung tungkol sa Davao Death Squad at yung si Duterte mismo. Yung character, yung background, parang nag-background check sila doon. Na ito nga po ang na-discover nila. At actually, nagkaroon ng Senate hearing noon na nag-appear itong si Las Cañas at saka yung isa pa, yung what was the name of this guy? Yung Mato-Bato na talagang in-expose nila yung mga kabulukan po ng mga activities ni Duterte doon sa Davao noon. Na talaga nga naman pala na marami pong ipinapatay itong si Duterte. Na yun nga po, nung umpisa,
mga kriminal, mga pickpockets, mga snatchers, mga small-time criminals, mga petty criminals, mga small-time pushers and addicts, parang yung purpose yata, objective ni Duterte ay linisin yung Davao. Pero yun nga kalaunan, na carried away, siguro, opinion ko lang, naabuso, nagtuloy-tuloy at lumaki na kumbaga hindi na lang mga criminals ang tinitira, tinatarget, kundi pati na mga hindi masyadong mga guiltless na tao pag nakursunadahan ba. And meron nga pong balita, ay kung ako po sa inyo, i-recommend ko po sa inyo yung channel ni Epifanio Labrador. Manood po kayo doon kasi marami po tayong malalaman doon na itong mga tungkol sa mga itinatago ng Duterte family, mga activities nila sa Davao. So usually, talagang kumbaga, ako kasi, nung makita ko first time na nakita ko ang mukha nito ni Duterte, although meron po tayong kasabihan na don't judge a book by its cover, pero sa unang tingin po lang po talaga, even now, kung tingnan nyo po yung kanyang mukha, yung kanyang aura, hindi po natin sinasabi na pangit siya, no? Iba po yun. There is something sa kanyang aura, yung evilness, at talagang, kumbaga, maniniwala ka. Ako po, naniniwala ako by merely looking at him na talagang totoo yung mga accusations na mamamatay tao siya. At connected pa siya sa droga, sa drugs. Na sabi nga po ng ibang yung mga critics niya na kung ano man ang sinasabi ni Duterte, yung lumalabas sa bunganga niya, kabaligtaran po sa katotohanan. At ilang beses na po natin napatunayan yun. Pag sinabi niya na, so ibig sabihin po, pag sinabi niya na, my God, I hate drugs. Actually, hindi po totoo. Kabaligtaran. Kasi siya nga daw po mismo, according sa, marami na pong naglalabasan ngayon. Ito na nga po na expose ni Las Cañas. At marami kasing alam itong vlogger na ito na si Labrador. Diyos ko, ang sakit ng lalamunan. Na according to Las Cañas nga po, talagang kinakatakutan dyan sa Mindanao itong si Duterte. Na tinawag pa niya si Duterte na Lord of all drug lords. Kasi even si Trillanes, naniniwala po ako na totoo ang mga kasi hindi po maglalakas loob ang mga taong ito na mag-akusa ng ganito ka seryoso, katindi na bagay kung hindi totoo. Sira ulo ka ba kung basta ka sasalita na si Duterte drug lord, si Duterte ganito ganyan? Siyempre hindi. Kaya paano hindi ka maniniwala? At ito pong nagsasalita na ito, dating tauhan mismo, hitman, killer, siya yung inuutosang pumatay. At siya mismo sinabi niya na marami na siyang pinatay, mga 50 yata, siya mismo. At bakit siya nag-expose ngayon? Gusto na niya pong talikuran yung gawaing yon dahil kumbaga
inabutan siya ng konsyensya. Kumbaga, nakonsensya siya at gusto na niyang kumalas doon sa grupo. Tinorture daw siya eh. Kaya even hanggang ngayon, nanganganib ang buhay niya. Kasi gusto siyang itumba. Lahat ng yung mga hitmen, mga connected doon sa Davao Death Squad, na pwedeng yung tumalikod, kumalas, at pwedeng maging witness sa investigation ng ICC, ay balak daw na itumba. My goodness. Pero, ito pong si Las Cañas actually, nakapag-testify na po siya sa ICC, na-interview na siya, nagbigay na siya ng kanyang testimony. So, good thing, di po ba? Now, ano po ang pinupunto ko dito sa kwento ko? Since ako po ay naniniwala na si Duterte ay talagang drug lord, at lahat ng mga kadimonyohan, mga pasugalan, mga prostitution, lahat na illegal, mga pagawaan ng drug factory, laboratory, mayroon pala dyan sa Davao. Ibig sabihin, nagkaroon po tayo ng pangulo ng bansa natin na isang drug lord. A drug lord and a criminal. And my goodness, ibinoto ko po yan noon, ng 2016. Akakalain ko ba na ganun pala siya? Nagkaroon pala tayo ng pangulo na drug lord. Ngayon, yung itong Marcos PBBM administration, pinagbibintangan ng mga DDS vloggers na involved sa smuggling, which I also believe. Now, do you think si Duterte hindi rin siya involved sa smuggling? Kung nagawa nga niya na magnegosyo ng illegal drugs, ma-involve sa illegal drug trade, ito pa kayang simpleng smuggling lang? Ang hindi kasali? He must be so rich. He must be a billionaire. Kasi sa haba ng panahon na connected siya sa mga Chinese syndicates. This is according to the expose ng tauhan niya dati. So, paano hindi ka maniniwala? Kaya dapat lang po talaga na maimbestigahan siya at maparusahan. My God, Diyos ko po. Naging pangulo na hinahangaan ng karamihan. Would you believe that? Pati ako noon, minahal ko yan. Hinangaan ko yan. Natuwa din ako sa kanya dun sa kahit na bastos yung bunganga niya dati. Para kasing unique eh. Para kasing novelty. Bago, naiiba. At bagay sa kanya. Kung yung ibang ang magmumura-mura, hindi bagay. Siya bagay sa kanya. Bagay siya maging sanggano. My goodness, nagkaroon pala tayo po ng pangulo na drug lord. Lahat na ng kasamaan. At ito pang pinakamasama po, yung pagiging traidor ng bayan. Itong stand niya sa West Philippine Sea. Siguro kung
since tigasin siya, siga-sigaan siya, kung naipaglalaban niya ang teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea, lahat, yung buong teritoryo ng bansa, sana kung inilalaban niya, baka mas gumaan-gaan pa ang kaso niya. I mean sa akin, sa paningin ko. Kaso lahat na lang. Drug lord na nga, traidor pa sa bansa. Ibenta pati ang bansa natin. Diba? Total evil po talaga, mga kababayan. Sorry, doon sa mga hanggang ngayon, hangang-hanga pa rin. Ang dami dyan, mga DDS vloggers, hanggang ngayon walang nakikitang sama dito sa pamilya Duterte. I don't believe na hindi nila alam itong katotohanan ito. May mga mga vloggers na hanggang ngayon walang nakikita ni katiting na kasamaan. At ang nakikita nilang masama, yung Marcos. Diyos ko po. Kaya, mga kababayan, kailangan po na hindi talaga pwede na maging pangulo ng bansa si Sara. Ang dami pa rin tagahanga ni Sara. Lalo ngayon, nagpalabas ng survey na top-notcher sa pinakamagaling magtrabaho. My God! Saan ang magandang tinrabaho? Kaya tuwang-tuwa yung mga DDS. Hindi po talaga, mga kababayan, pwedeng maging pangulo. Kung nahihinaan man tayo kay Romualdez, natatrapuhan tayo, nahihinaan tayo, my God, ikumpara mo naman dito sa mga drug lord na ito. At least ito hindi drug lord. Mahina man yan or may ginagawang mga hindi. Parang natural na po kasi sa mga politiko. Kagaya ngayon, ang issue kay Romualdez, yung tungkol sa SMNI franchise, na pwedeng ilipat sa ABS-CBN kasi nabili niya yung ABS-CBN. Well, posible. Pero, para sa akin po, kasi mga diskarte po kasi yan Mga political diskarte kung paano mag-stay in power. I'm not saying na tama. Ang sinasabi ko, ang mga politiko ay dumidiskarte. But at least, para sa akin, basta ang importante po sa akin, may malasakit sa bayan at ipinaglalaban ang ating teritoryo at karapatan. Doon na lang po ako. Okay? Kaya please lang, ikampanya po natin na huwag maging pangulo ulit ang kahit sino sa mga Duterte. Whether it's Sara, it's Digong, yung any Duterte, for that matter. Hindi po talaga. Okay, mga kababayan? Magandang gabi po. And thank you for watching. And I hope to see you in my next vlogs. Okay? Peace.